Tara na at pasarapin natin ang ating hapunan sa ginataang kalabasa at sitaw. So, meron tayong kalabasa, meron tayong sitaw, tapos maglalagay tayo ng manok, and sibuyas, bawang. Ayan, at simulan natin ang pagluluto ngayon. Maglalagay lang tayo ng mantika dito sa ating kawali. So, tansyahin lang natin yung mantika, hindi masyadong marami kasi hindi din maganda talaga sa katawan kapag maraming mantika. Pagkatapos, painitin lang natin to ng konti, tapos isusunod na natin yung ating bawang. At kapag medyo brown na yung bawang, isusunod natin yung ating sibuyas. So, ito yung pinakauna ko talagang ginagawa yung bawang para mabango siya. Tapos, sunod na lang yung sibuyas natin. At kapag sa tingin nyo na medyo nag-translucent na yung sibuyas natin, isusunod natin yung ating karning manok. Yung iba hindi na naghahalo ng karning manok, pero ako naghahalo ako minsan kapag meron naman. Pero pag wala, okay lang talaga na walang halong karne. Nagtitimpla na din pala ako nito ng mga asin, paminta, at yung pangpasarap. So, dito ko na nilalagay habang hindi pa masyadong luto yung karne. Kasi pakiramdam ko talaga, nanunuot talaga yung lasa kapag medyo hilaw pa yung karne, nilagay mo na o tinimplahan mo na. Kayo na din bahala kung anong gusto nyo itimpla dito. Pero ako mga simpleng timplahan lang yung gusto ko talaga kapag nagluluto ako. Tapos pala natin timplan at ayan, nahaluin lang muna natin. Pero naglalagay pala ako ng kunting tubig dito para maluto yung ating karne at manuot talaga lalo yung pampalasa natin. And yes, dalawang sandok yung nilagay ko lang na tubig. Tinansya ko lang talaga na maluluto yung karne natin. Tapos, takpan lang natin to hanggang kumulo or hanggang maluto siya. At kapag sa tingin nyo na medyo luto na siya at ayan, bubuksan na lang natin dito, tapos titignan natin kung luto na. Pero kapag okay na sa inyo, kasi ito okay na to sa akin, ilalagay na natin dito yung ating gulay na kalabasa. Pero sinabay ko na dito yung ating sitaw. So, sitaw at kalabasa na yung nilagay ko dito. Tapos hahaluin lang din natin hanggang sa manuot or pumailalim yung gulay at saka maibabaw yung karne. Basta haluin lang talaga natin. Pero hindi na tayo magdadagdag ng tubig dito kasi itong kalabasa natin, magtutubig pa yan kasi magpapawis pa yan lahat sila. Kaya hindi na tayo magdadagdag ng tubig dyan. Pagkatapos pala nating haluin at ayan, tatakpan na naman natin hanggang sa maluto yung kalabasa or magkulo lang ng isang beses. O diba, nagpapawi siya. So, merong konting sabaw sa ilalim. At dito naman na part, haluin na naman natin siya. At kung sa tingin nyo naman na medyo malambot na yung gulay, pwede nyo nang ilagay dito yung gata. So, ako maglalagay ako dito ng special na sangkap natin yung gata. Pero hahaluin ko muna to para mapantay kasi medyo malambot na yung ilalim nito. Tapos yung sa ibabaw, hindi medyo matigas pa. Kaya ayan, nilalo-halo ko muna. Tinikman ko din to kung tama na yung lasa at ayun, tama din naman yung lasa niya kaya hindi na ako nagdagdag dito pa ng asin. So natansyahan ko lang yung lasa nito. Pero kung kayo na bahala sa panglasa nyo kung tama or hindi. Kung hindi maganda or hindi tama yung panlasa sa nyo, dagdagan nyo. Or kahit anong yung lagay dito, basta kayo na yung maglagay ng panlasa nyo. Naglagay na din pala ako dito ng gata kasi medyo malambot na din yung gulay. Kaya ayan, tinimplahan ko na siya ng gata. Pero kahit anong gata yung lagay nyo dito, pwede yung fresh gata or yung galing mismo talaga yung niyog. Ayan, yung pinangkayo o yung gata na binili nyo, pwede yun. Kasi dito kasi sa amin, walang gata na ganun, kaya ganito na lang yung nilagay ko. At ayan, maghahalo na naman tayo. Hahaluin lang na naman natin to ng mabilisan. Tapos, papakuluan lang natin uli siya. Kasi syempre, gata yung nilagay natin. Kailangan pakuluan ng mabuti. Kapag okay na yung paghalo natin, tatakpan lang uli natin to para kumulo siya.
Charan! So, ito yun yung result niya. Diba, nakakatakam. Napakasarap naman tignan. O, diba? So, masarap pala talaga to guys. So, first time ko din gumawa ng ganito na may karne kasi lagi talaga ako nagluluto ng gulay lang. So, sitaw na kalabasa. Tapos, ginataang sitaw kalabasa. Ganon. Pero ngayon ako naglagay ng karne na ako. Napakasarap niya. I-try nyo din to sa bahay nyo kasi sigurado ako magugustuhan talaga ng mga anak nyo to or sa mister nyo. Kaya, subukan nyo talaga to sa bahay na magluto ng ganito. Tinikman ko nga ulito kung tama na ba yung lasa para malaman natin kung masarap ba, ganun. Charot lang naman. Pero kapag tama na yung lasa, pwede na yan. Pero ako kasi pinapakuluan ko talaga to ng 2 beses. So, tatakpan ko muli to para kumulo siya. Tapos, kapag okay na, pwede na natin i-serve, ganun. Charan! So, ito na yung final natin na luto. So, napakasarap talaga niya. Kita nyo naman yan. Kulong-kulo talaga siya. 2 beses natin napakuluan yung gata niya. And, natikman na din natin. Masarap na yan. Kung nandyan na kayo sa bahay nyo, nandyan yung mister nyo na ako, pwede na natin to ihain. Pero dahil ako lang mag-isa dito, ako lang muna talaga kakain kasi maya pa yung partner ko uuwi. At ayan, kakain na tayo guys. So ayan, nakakatakam talaga, napakasarap. So kumuha lang ako ng para lang talaga sa akin kasi ako lang naman yung kakain. Kita nyo yan, di ba? Napakasarap talaga tignan. At kung nagustuhan nyo yung video natin ngayon, huwag kalimutan mag-like and subscribe.